Caught Between Two Gangsters. Chapter 13. Jenna. Sinalubong ni Tyler si Jenna. Anong nangyari? Ayos ka lang ba? Hindi napigilan ni Jenna ang sarili. Bigla niyang nasampal ang lalaki. Bahagyang natigilan si Tyler. Bakit mo ko sinampal? Sigaw nito. Nakita ni Jenna si Wendy at pamilya nito na masama na ang tingin kaya hiniailan niya si Tyler palabas. Huwag kang gumawa ng eskandalo. Nakakahiya sa mga boss ko at sa mga customer, sabi ni Jenna. Ikaw ang nag-e-eskandalo. Bigla-bigla kang nananampal. Sabat ni Tyler. Paano nakakainis ka? Nakidnap ako ng dahil sayo, pero hindi mo man lang ako tinulungan. Napakamot sa ulo niya si Tyler. Nag-e-exam kasi ako noon. Isa pa naisip ko na kaya mo na ang sarili mo dahil aspiring gangster ka, di ba? Napabuntong hininga si Jenna. Ang galing din mag-isip ni Tyler ng palusot, pero ayaw na niya itong makausap kaya tinalikuran na niya. Jenna, tawag ni Tyler. Hindi na niya pinansin. Pumasok na uli siya sa Hanamaki. Hoy Jenna, sino iyong lalaking yun? Tanong agad ni Wendy. Wala iyon. Naiinis niyang sagot. Ayaw na niyang banggitin pa kay Wendy ang tungkol sa Mafia Prince. Pasensya na po, humingi siya ng tawad sa mga kamag-anak ni Wendy na kasama sa Hanamaki. Kinagabihan, hindi na naman makatulog si Jenna. Naaalala niya kasi ang mga nangyari. Unang-una na roon ang pagkuha sa kanya ng mga katropa ni Ace. Naisip din niya ang sinabi ni Tyler na kaya naman daw niya ang sarili dahil aspiring gangster siya. Siguro dati ay kaya niya talaga, pero hindi na ngayon dahil mahina na siya. Mula nang iwan niya ang pagiging gangster ay palagi na siyang natatakot lumaban. Nagkaroon lang siya ng lakas noong si Claire ang kaharap niya, pero natalo naman siya nito. Nasabi sa kanya ni Borge na subukan daw niyang magpatingin sa doktor, baka raw kasi may kinalaman sa nangyari dati kung bakit natatakot siyang makipaglaban. Hindi niya iyon sinunod, pero mukhang kailangan niyang gawin kung gusto niya talagang balikan ang pagiging gangster at makapasok sa Black Tortoise. Pumikit na si Jenna para matulog. Sa isip niya ay buo na ang plano. Magpapa-check up siya bukas pagkatapos ng duty niya sa Hanamaki. Bigla siyang napamulat. Wala nga pala siyang budget para sa pagpapatingin sa doktor. Sakto lang ang sweldo niya sa mga gastusin sa bahay at sa pangbaon ni Morris. Naisip niya si Tyler. Tama. Lalapit siya rito. Total naman, may kasalanan ito sa kanya. Iyon ang gagamitin niyang paraan para makahiram ng pera. Kinabukasan nga ay nagpunta si Jenna sa school ni na Tyler. Sakto ang punta niya dahil naglalabasan na ang mga estudyante. Palabas na po ba si Tyler? Tanong niya sa guard. Feeling close na siya. Nahuli ka na, sabi nito. Nahuli. Bakit po? Nakalabas na si Tyler. Pumunta rito kanina si White Wing II at magkasama sila na umalis. White Wing II. Batid ni Jenna na si Claire ang tinutukoy nito. Kung gayon ay magkasama pala sila ni Tyler. Umalis na lang siya at nagdiretso na sa Hanamaki. Pagdating niya ay natano agad niya si Ace. Biglang nanlaki sa gulat ang mga mata niya nang makita na kausap nito si Morris. Morris, anong ginagawa mo rito? Di ba may pasok ka pa? Tanong niya agad. Wala na. Kinausap ko lang sandali si Ace, sagot ni Morris. Magkakilala na kayo. Isa pa niyang tanong, pero iba ang isinagot ni Morris. Kasali pala siya sa Red Phoenix. Sabi ni Morris, gusto mo palang sumali sa Black Tortoise? Tanong naman ni Ace. Mukhang maraming nasabi ang madaldal niyang kapatid. Bakit sa Black Tortoise? Bakit hindi na lang sa grupo namin? Patuloy na tanong ni Ace. Dahil iyon kay White Wing, singit ni Morris. White Wing. Biglang nanliit ang mga mata ni Ace. Hindi mo ba siya kilala? Siya ang ipinagmamalaking lady gangster ng Black Tortoise. Magkahawig sila ng ate ko, sabi ni Morris. Morris, tama na nga yan. Inawat na siya ni Jenna. Umuwi ka na. Ginugulo mo lang si Ace. Napadaan lang naman talaga ako, pero sige uuwi na ko. Tumayo na ito. Alis na ko. Ace, salamat sa sushi. Hinabol pa ni Jenna ng tingin si Morris para matiyak na aalis na talaga ito. Siya pala ang kapatid mo. Sabi ni Ace nang makaalis na si Morris. Morris ba talaga ang pangalan niya? Ah, oo. Bakit?
May problema ba sa pangalan niya? Ngumiti si Ace. Wala naman. Natuwa lang ako sa kombinasyon ng pangalan ninyong dalawa, sabi nito bago siya uminom ng tubig. Biglang napatitig si Jenna sa kanya. Posible kaya na mapahiram siya ng pera ni Ace. Ace, yes. May hihingin sana ako sa iyong pabor. Pabor? Oo. Pero kung pwede sa ibang lugar tayo. Okay. Hamarang si Wendy. Jenna, aalis ka. Babalik ako kaagad. Binulungan siya nito. O sige, pagbibigyan kita. Basta dapat may maganda yang resulta. Umiling si Jenna. Mali naman ang iniisip ni Wendy. Hindi sila lumayo ni Ace. Mga ilang lakad lang mula sa Hanamaki ang pinuntahan nila. Ano ba yung sasabihin mo at kailangan pa nating umalis ng restaurant? Tanong ni Ace. Kasi, paano niya ba sisimulan? Nahihiya siya. Sabihin mo na. Nilakasam na niya ang loob. Manghihiram sana ako ng pera. Salamat. Nasabi rin niya. Sana lang ay pahiramin siya ni Ace para makapunta na siya sa doktor. Napaatras si Jenna nang makita ang masamang tingin sa kanya ni Ace. Bakit? Kinabahan siya. Umamin ka nga. Ano ka bang klaseng babae? Gold digger. Hindi. Kailangan ko lang ng pera ngayon, pero babayaran ko naman. Kung gusto mo tutubuan ko pa. Sinubukan niyang magpaliwanag, pero hindi na siya pinakinggan ni Ace. Alam ko na. Kaya ka siguro nagpanggap na girlfriend ni Tyler dahil nangangarap ka na mahututan siya. Mukhang hindi ka nagtagumpay kaya ako ngayon ang gusto mong biktimahin. Ano bang sinasabi niya? Hindi totoo iyon. Hindi yun ganun. Giit ni Jenna. Medyo nainas siya kay Ace dahil gumawa na agad ito ng conclusion. Hindi mo ko mauuto, sabi nito bago umalis. Teka Ace, habol ni Jenna. Gusto niyang linisin ang pangalan niya, pero parang imposible na. Pinaniwalaan na ni Ace ang gusto nitong paniwalaan. Samantala, napangiti si Claire Asagwir nang makita ang text message tungkol sa grand meeting ng Black Tortoise. Isa kasi ito sa mga pagkakataon na pwede silang magkasama ng matagal ni Kian. Nagpasya siya na pumunta sa school nito para sabay na sila sa pagpunta sa venue ng meeting. Nagtaksi lang siya dahil sigurado naman na dala ni Kian ang kotse nito, pero nagkamali siya. Hello, Kian. Nasaan ka? Hindi ka ba pumasok? Tanong niya dahil wala sa school si Kian. May family gathering kami, sagot ni Kian. Ibig bang sabihin hindi ka rin makaka-attend sa meeting? Oo, sige na, may ginagawa pa ako. Binabaan siya nito. Napabuntong hininga na lamang si Claire. Sayang lang pala ang pagpunta niya ng Mount Heart. Sana pala ay dumiretso na lang siya sa meeting. Pero ano bang nangyayari kay Kian? Dati naman ay hindi ito na-absent sa mga meeting. Noong isang meeting lang at ngayon. Nagsimula iyon nang makita nila si Jenna kasama si Tyler sa amusement park. Hindi niya tuloy maiwasang isipin na gusto pa rin talaga ni Kian si Jenna. Pero hindi pwede. Hindi siya papayag na maaga uli ni Jenna ang lalaking mahal niya. Claire, napatingin siya sa tumawag sa kanyang pangalan. Si Tyler, anong ginagawa mo rito? Teka, wala ba si Kian? Tanong nito. Hindi siya pumasok. Matipid na sagot ni Claire. Ganoon ba? Pero a-attend ba siya ng meeting? Hindi ko alam, sabi niya bago siya tumalikod, pero lumingon uli. Tyler, pwede bang sabay na tayong pumunta sa meeting? Oo naman. Ang laki agad ng ngiti ni Tyler. Habang nagmamaneho ay panay ang sulyap ni Tyler kay Claire. Napansin iyon ng dalaga kaya medyo nairita siya. Simula talaga nang sabihin ni Tyler kung bakit siya nito nagustuhan ay nainas na siya. Tyler, may naalala siyang itanong. Bakit? Mabilis na sagot ni Tyler. Iyong babaeng kasama mo sa amusement park, girlfriend mo na ba siya? Nako hindi. Tanggi nito kaagad. Inasahan na iyon ni Claire. Alam niya na siya ang kinahuhumalingan ngayon ng Mafia Prince kaya imposibleng makarelasyon nito si Jenna. Pero bakit sila magkasama? Paano sila nagkakilala? Mukhang sila talaga ang destiny, naisip ni Claire. Bakit mo naman naitanong ang tungkol sa kanya? Tanong ni Tyler. Wala naman. Naisip ko lang na bagay kayo,
sabi ni Claire sabay pakawala ng nakakalokong ngiti. Ilang saglit pa ay narating na nila ang Techuo Hotel kung saan gaganapin ang grand meeting. Nagsisimula na ang meeting nang pumasok sina Claire at Tyler. Sa dulo na lang sila umupo. Sa kasalukuyan, ang namumuno sa Black Tortoise Gang ay ang tatay ni Tyler na si Sanjiro Kyler Techuo o mas kilala sa tawag na Eagle. Madalang lamang ito na dumalo sa mga meeting. Ang susunod sa kanya ay ang Vice Captain na si Rico Gonzalez. Mas sanay ang lahat na tawagin ito na Gonza. Ang susunod sa ranking ay ang mga Elders. Sila ay yung mga tumanda na sa gang. Wala na sila masyadong pakialam sa status ng gang, nagsisilbi na lamang silang mga tagapayo. Kapantay nila ang mga royals kung saan kabilang si Tyler at ang iba pang kamag-anak ng boss at vice captain na bahagi ng gang. Ang susunod na mataas ay ang mga group captain at group vice captain. Si Kian ay isa sa mga group vice captain. Ang overall vice captain at head ng mga group captain na si Gonza ang nag-preside sa meeting. Si Gonza ay isang malaking lalaki na may peklat sa mukha. Morena ang kulay nito at dreadlocks ang buhok. Tinawag niya ang captain ng Team 11 para siyang bumasa sa announcement. Ito ang quarterly ranking ng 4 Beasts. Number 4 White Tiger Gang. Number 3, Silver Dragon Gang. Number 2, Red Phoenix Gang. Tayo pa rin ang nangunguna. Nagpalakpakan ang lahat. Huwag muna kayong magsaya. Binasag ni Gonza ang palakpakan. Oo, tayo nga ang nangunguna. Pero 2% lang ang lamang natin sa Red Phoenix. Ibig sabihin, anumang oras ay maaari tayong maungusan. Kasabay noon ang paglitaw sa screen ng percentage ng mga ranking. Tama nga, 2% lang ang lamang ng Black Tortoise at hindi rin nagpapahuli ang Silver Dragon. Mababa ang score ng White Tiger, pero humahabol. Pero magpasalamat tayo sa mga miyembro ng ating gang na malalakas at nagbibigay sa atin ng karangalan. May kinuha siyang listahan. Galing ang listahan na ito sa mga elders. Ito ang mga pangalan ng mga malalakas na miyembro natin. Sinimulan niya iyong basahin. Mafia Prince. Hindi na nakakagulat na kasama si Tyler, Golden Monster, at si Jake. May mga sinabi pang pangalan si Gonza, pero hindi na pinansin ni Claire hanggang sa marinig niya ang pangalan ni Kian. Kian Lee. Napangiti siya. Magdadalawang taon pa lang kasi si Kian sa Black Tortoise, pero nakilala na agad. Magaling talaga ang mahal niya. Ang panghuli at nag-iisang babae ay wala pang bansag, pero ang pangalan niya ay Claire Asaguir. Natigilan si Claire nang marinig ang pangalan niya. Kasali rin siya. Bigla siyang pinagtinginan. Congrats! Bati ni Tyler. Hindi ba siya si White Wing II? Biglang may nagsabi noon. Iyon na lang din ang ibansag natin sa kanya, suggest ng isa. Oo nga, bagay sa kanya iyon. Napakuyom si Claire ng kamao. Ang codename na White Wing ay nakilala bilang pinakamalakas na lady gangster sa bansa. Wala naman sa akin kung iyon din ang gagamitin niya, sabi ni Gonza. Bigla siyang tumayo. Sandali, natahimik sila. Bakit White Wing ang alias na ibinigay niyo sa akin? Ayoko nun. Nagulat ang lahat sa sinabi niya lalo na si Gonza. Bakit ayaw mo sa bansag na iyon? Tanong ni Gonza. Kahit ano, huwag lang iyon, sagot ni Claire dahil hindi naman niya gusto si White Wing. Ni hindi niya nga ito kilala. Si Jenna na babaeng karibal ang tunay umiidolo rito. Siya rin ang tunay na White Wing II dati. Nagkamali lang sila ng akala. Nagkamali lang si Tyler. Chapter 14. Nagpresenta si Tyler na ihatid si Claire pagkatapos ng kanilang meeting. Pumayag naman ito. Habang nasa sasakyan, gusto sanang magtanong ni Tyler. Gusto niyang malaman kung bakit ayaw nitong magpatawag na White Wing gayong iyon naman ang codename nito dati, pero dahil mukhang seryoso ang dalaga, hindi na lang umimik si Tyler. Pagdating nila sa tapat ng bahay ni Claire, bumaba agad si Tyler para pagbuksan ito. Salamat, sabi ni Claire pagkababa ng sasakyan. Bigla namang natigilan si Tyler dahil naamoy niya si Claire. Napakabango nito. Sige Tyler, papasok na ko, sabi ni Claire. Sandali, habol ni Tyler. Naisip niya na huwag palagpasin ang pagkakataong ito na sila lang dalawa ni Claire. May kailangan ka pa ba? Tanong ni Claire.
Napakaganda talaga niya. Tulad ng isang anghel, ani Tyler sa sarili. Tyler. Wala. Anak naman ng tupa. Sasabihin ko lang naman na gusto ko pa siyang makausap, hindi ko pa magawa. Ano bang nangyayari sa'yo, Tyler Techuo? Pinagalitan niya ang sarili. Sige, bye. Lumakad na si Claire. Wala na talagang nasabi pa si Tyler. Siya nga pala Tyler. Bigla itong huminto at muling humarap sa lalaki. Bakit? Tanong ni Tyler. Bigla siyang kinabahan. Tila may importanteng bagay kasi na sasabihin si Claire. Hindi kaya, aaminin nito na siya talaga ang gusto ng dalaga at hindi si Kian. Napapangiti siya sa ideya na iyon. Mula ngayon, ayoko nang lalapit ka sa akin. Ano? Parang nabingi si Tyler sa narinig. Naiirita ako sa'yo lalo na kapag ikinukumpara mo ka kay White Wing. Kay Jenna ka na lang, diretso ni Claire. Kilala mo si Jenna? Oo, kaya sigurado ako na magkakasundo kayo. Tumalikod na si Claire pagkasabi noon. Claire, hahabulin pa sana ito ni Tyler, pero hindi na niya ginawa. Para saan pa? Wala na talaga siyang pag-asa rito. Sa Hanamaki, katatapos lang magtapon ni Jenna ng basura. Pabalik na siya sa loob ng resto nang mapansin niya ang isang lalaki na nakatingin. Naka-school uniform ang lalaking iyon at may suot na salamin. Bakit? Tanong ni Jenna. Ikaw ba si Jenna? Kilala mo ko. Bigla itong napangiti. Kung gayon, ikaw nga. Napakunot ng noo si Jenna. Sa tono kasi ng lalaki ay parang kilala siya. Tiningnan niya ito ng mabuti. Namumukhaan niya nga ito, ikaw ba si? Natatandaan mo ko. Inisip pa ni Jenna. Tama, ikaw si Gilbert Basco, sabi ni Jenna sabay turo pa sa lalaki. Hindi Gilbert, Jen. Jen Basco. Ay, sorry. Jen nga ang pangalan nito at classmate ito ni Jenna noong high school. Masaya ako na makita ka, Jenna. Diyan ka ba sa Japanese resto nagtatrabaho? Tumango si Jenna. Hindi ka na ba nag-aaral? Tangulang ulit ang sagot niya. Ako naman ay nasa college na ngayon, Jenna at utang ko yun sa'yo. Maraming salamat. Ipinagtaka iyon ni Jenna. Paanong siya ang dahilan at nakakapag-aral ito ngayon? Nalimutan mo na ba? Dati sa school, madalas akong bully, pero ipinagtanggol mo ko. Ginawa ko iyon. Hindi na iyon maalala ni Jenna. Pero totoo na madalas niyang tulungan ang mga nakikita niya na binubuli gaya noon ni Wendy. Dahil sa pagtulong mo sa akin, hindi ko na naisip magpakamatay. Binigyan mo ko ng pag-asa Jenna, sabi pa ni Jen. Napangiti lang si Jenna. May na-inspire din pala siya dati. Pero Jenna, kumusta na ang fracture mo? Nagulat na naman si Jenna. Pati pala ang tungkol doon ay alam din ng lalaki. Narinig ko yun kay Zoro. Iyon ang dahilan kaya mo iniwan ang pagiging gangster, di ba? Si Zoro pala na dati nilang kasama sa Snake ang nagsabi. Hindi na nakapagtataka dahil iyon naman talaga ang sinabi ni Jenna na dahilan kaya niya iiwan ang pakikipaglaban. Ang totoo Jen, hindi ko alam kung kumusta na ang fracture ko. Hindi na kasi ako nakapagpatingin sa doktor. Iyon na lang ang sinabi ni Jenna. Bakit hindi ka na nakapagpatingin? Kailangan mo ba ng financial help? Napaawang si Jenna ng labi. Sakto kasi, kailangan niya talaga. Kung kailangan mo ng pera, matutulungan kita. Nako, hindi na Jen. Kahit kailangan niya talaga ay tumanggi pa rin siya. Huwag ka nang mahiya, Jenna. Isipin mo na lang nakabayaran ito sa pagliligtas mo sa akin noon. Pero, ganito na lang. Kumuha si Jen ng kapirasong papel at ballpen mula sa bulsa ng polo niya. Magkita tayo mamaya sa lugar na to, ayos lang ba? Diyan ko ibibigay yung pera. Iniabot niya kay Jenna ang papel. Sige maunan ako. May aasikasuhin pa kasi ako. Punta ka na lang dyan mamaya. Hindi na nakapagsalita si Jenna, napatingin lang sa papel na ibinigay ng lalaki. Isa pa nga pala, Jenna. May pahabol si Jen. Tiningnan ito ni Jenna. Gusto kita. Pagkasabi noon ay tumakbo na paalis si Jen. Sa mansion ng mga Techuo. Hindi gusto ni Tyler ang lasa ng alak, pero ito lang ang alam niyang paraan para makalimot at para maibsan ang sakit. Boss, kasalukuyan siyang umiinom nang dumating si Jake.
Tama na yan. Huwag mo nga akong pakialamanan. Sigaw ni Tyler bago tuloy-tuloy na uminom. Gusto niyang magpakalunod sa alak para makalimot. Ano ba kasing kulang sa kanya? Bakit hindi siya mapansin ni Claire? Bakit mas gusto nito ang Kian na yon? Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka ba nagkakaganyan ng dahil lang sa babae? Biglang nagpanteng ang tainga ni Tyler. Anong sinabi mo? Kinuwelyuhan niya si Jake. Hindi niya nagustuhan ang mga salitang sinabi nito gamit pa ang mataas na tono. Ang lakas naman ng loob mo para tanungin ako. Ano bang alam mo? Nagmahal ka na ba? Alam kong alam mo na naiintindihan kita, ani Jake. Biglang natigilan si Tyler. May bigla kasi siyang naalala. Noong mga bata pa sila at nasa CTG pa para mag-training ay mayroong nagustuhan si Jake, isang batang babae na tulad nila ay nasa gitna rin ng training. Sa kasamaang palad ay hindi nito gusto si Jake. Sinabihan pa siya mismo na lumayo. Kaya nga nakita na lamang ni Tyler si Jake isang araw na nakasobsob at umiiyak. Tumigil ka na nga sa pag-iyak. Sabi ng batang Tyler. Ang laking bulas ni Jake kaya para itong baka kong umatungal. Hoy Jake, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka ba nagkakaganyan ng dahil lang sa babae? Iyon mismo ang mga salita na sinabi ni Tyler noon sa kanya. Inuulit ko lang ang sinabi mo sa akin, sabi ni Jake. Biglang napangiti si Tyler. Dahan-dahan din binitiwan ang pagkakahawak sa damit ni Jake. Boss, salamat, sabi ni Tyler bago tumungo. Hindi na siya nagsalita, wala na siyang sinabi kay Jake, pero may nabuo siyang desisyon. Kalilimutan na niya si Claire. Alam niya na hindi iyon magiging madali, pero gagawin niya. Pipilitin niya. Sa kabilang banda, maagang nag-out si Jenna sa Hanamaki para makapunta sa lugar na nasa note ni Jen Basco. Naisip niya na tanggapin na ang alok nito. Kailangan niya talaga iyon para makapagpatingin na sa doktor. Jen. Nakita niya agad ang lalaki sa labas ng address na ibinigay nito. Doon iyon sa isang maliit na bahay. Kanina ka pa ba naghihintay? Tanong ni Jenna. Hindi naman. Kasama ko ngayon ang mga kaibigan ko. Halika ipakikilala kita sa kanila. May mga kasama ka. May party kasi kami. Party. Biglang nakaramdam ng kaba si Jenna. Halika na. Hinawakan ni Jenna ang kanyang braso. Makisaya ka na rin sa party namin. Pero, mamaya ko na ibibigay yung tulong ko para sa check-up mo, sabi pa ng lalaki sabay pa kawala ng ngiti. Ang sweet ng ngiti nito, nawala ang kaba ni Jenna. Nangganyo rin siya na sumama sa loob ng bahay. Namilog ang mga mata ni Jenna pagpasok nila sa loob. Parang wala naman kasing party. Walang laman ang bahay kundi lamesa na maraming bote ng alak. Ang nakakagulat pa ay puro lalaki ang naroon. 10 lalaki. Biglang napaatras si Jenna. Jen, siguro sa labas muna ako. Sandali. Muli siyang hinawakan ng lalaki sa braso, pero mas mahigpit na ang pagkapit nito. At saan ka naman pupunta? Biglang nagiba ang ngiti nito. Iyong matamis na ngiti kanina ay naging parang ngiti ng demonyo. Doon na nakatiyak si Jenna na may masama itong balak. 3 sa mga lalaki na naroon ang pumalit kay Jen sa paghawak kay Jenna. Bitiwan niyo ko. Sinubukan ni Jenna na kumawala, pero ang tindi ng mga kapit nila. Ang laki na talaga ng ipinagbago mo, Jenna. Mahina ka na, sabi ni Jen. Hindi alam ni Jenna, pero noon ay sinubukan ni Jen na sumali sa Snake, pero hindi ito nakapasa kay Kian. Pagkatapos ay bumuo ito ng sariling grupo. Hoy Jen. Sigurado ka ba talaga na hindi na nito kayang lumaban? Tanong ng isang lalaki na nakahawak sa braso ni Jenna. Nakangiting tumugon si Jen. Siguradong sigurado ako. Napangisi iyong lalaki. Ganoon din ang iba pa nilang kasama. Ayos to, buong magdamag tayong magsasaya. Dito na tuluyang napagtanto ni Jenna kung ano ang balak ng mga lalaki. Pinaplano siyang pagsamantalahan ng mga ito. Hindi pwede. Patuloy siya sa pagpupumiglas, ngunit mas lalong humihigpit ang kapit nila habang nagtatangka siyang kumawala. Napasigaw ni Jenna nang hawakan ng isang lalaki ang blouse niya. Huwag mo kong hawakan. Hinatak niya ng buong lakas ang kanyang mga braso. Sa wakas ay nagawa niyang makawala. Itinulak niya at sinipa ang 3 lalaki na kumakapit sa kanya kanina. Paanong?
Gulat na gulat si Jen. Agad namang tumakbo sa may pintuan si Jenna. Hoy Jen, akala ko ba hindi na niya kayang lumaban? Sabi ng isa. Ikaw na babae ka, lagot ka sakin. Sabi ng lalaking nakahawak kay Jenna kanina na natamba. Agad itong tumayo at sinugod si Jenna. Mabilis naman itong naiwasan ni Jenna. Binigyan niya rin ito ng malakas na sipa dahilan para tumilapon ito. Ayos, kakayanin ko sila, naisip ni Jenna. Lalong lumakas ang loob niya nang makita na natakot na ang ibang mga lalaki. Huwag kayong matakot sa kanya. May fracture siya kaya wala na yang laban. Sigaw ni Jen bago ito sumugod. Mali ka, wala na akong fractured, naisip ni Jenna. Susugod na rin siya. Mahina ka na. Bigla iyong narinig ni Jenna sa isip niya kaya bigla siyang napahinto. Nasuntok siya sa tiyan ni Jen. Sa sobrang sakit noon ay halos mamilipit siya. Unti-unti rin bumagsak ang kanyang mga tuhod. Ang tagal mo rin itinigil ang paglaban kaya sigurado ako na wala ka ng binatbat, nakangising sabi ni Jen sabay hatek sa buhok niya. Ginamit ni Jenna ang kanan niyang paa para sipaiin si Jen, pero nasalo iyon ng lalaki. Hiniayla rin dahilan para mapahiga si Jenna at tumama ang ulo sa sahig. Nawala na ang takot ng mga kasamahan ni Jen at nagsimulang magtawanan. Lalo pang lumakas ang kanilang pagtawa ng sunod-sunod na sipain ni Jen si Jenna. Katulad lang ito ng nangyari dati, naisip ni Jenna habang tinatanggap ang mga sipa ni Jen. Ang tinutukoy niyang dati ay iyong araw na nagkaroon siya ng fracture. Dahil hawak nila si Morris, hindi siya lumaban. Muntik na siyang mamatay. Nang mga oras ding iyon ay nakaramdam siya ng takot. Takot na mamatay dahil kung mawawala siya ay magiging mag-isa na si Morris. Kung si Morris naman ang mawawala, siya naman ang magiging mag-isa. Ayaw na niya iyong mangyari kaya nga nagpasya siya na iwan ang pagiging gangster. Ngunit ang totoo ay mayroong isa pang dahilan kaya pinili niya na talikuran ang pakikipaglaban. Iyon ay dahil gusto niya ulit maramdaman ang pakiramdam noong nasa tabi niya pa ang kanyang ama. Habang nasasaktan siya ay naalala niya ang kanyang tatay at kung paano siya nito ipagtanggol at protektahan. Nang mamatay ito, kinailangan niyang maging malakas para protektahan ang kanyang sarili at si Morris. Wala ka talagang silbi, mahina ka. Mga salitang lagi niyang naaalala na sinasabi naman ng kanyang ina. Mga salita rin na tumutulak sa kanya para maging malakas. Pero sa loob-loob niya ay namamayani ang bagay na talagang gusto niya. Gusto niya na may pamrotekta sa kanya, tulad ng dati. Tulad noong buhay pa ang kanyang ama. Magiging malakas ba siya at sasali sa Black Tortoise tulad ng gusto ng kanyang mama o hahayaan niyang maging normal na lang siya para maramdaman uli ang pakiramdam na pinuprotektahan? Nang maisip niya si Kian ay nagpasya siya na gawin ang pangalawa, ngunit nagkamali siya. Sa halip na protektahan kasi ay iniwan siya nito. Pero kahit ganoon, hindi man niya aminin ay umaasa pa rin siya makakilala ng lalaking paprotekta sa kanya. Isang lalaki na tulad ng kanyang tatay, pero tila imposible. Ngumisi si Jen at itinapat ang paa sa kanyang mukha. Makikilala ka pa kaya ng kapatid mo kapag sinira ko ang mukha mo. Napapikit na lamang si Jenna. Wala nang paprotekta sa kanya tulad ng pagprotekta ng kanyang ama kundi sarili lang niya. Kailangan niyang ibalik ang dating siya. Kailangan niyang maging malakas muli at lumaban. Kasabay ng pagmulat ng kanyang mga mata ay ang biglang pagtalsik si Jen dahil may lalaki na sumuntok dito. Tatay, nakita ni Jenna ang galaw at itsura ng kanyang ama sa lalaking iyon, ngunit ibang tao ito. Walang iba kundi si Chapter 15, si Ace. Siya ang dumating at nagbigay ng malakas na suntok kay Jen. Sabay-sabay na sumugod ang iba pang mga lalaki, ngunit mabilis lang napabagsak ni Ace. Dahan-dahang tumayo si Jenna. Ace, mga walang kwenta, sabi ni Ace bago nito nilapitan ang papatayong si Jen at binigyan ng malakas na sipa. Tuluyan na itong nawalan ng malay. Hoy ikaw, bumaling siya kay Jenna. Bakit ka nagpunta rito? Hindi mo ba kilala kung sino ang mga taong to? Hindi nakasagot si Jenna. Bigla lang uminit ang mga mata niya. May mga luha rin na tila gustong kumawala, pero pinigilan niya. Isa silang pipitsuging gang na nambibiktima ng mga babae.
Hindi ka kasi dapat sama-sama sa kung kani-kanino lang, dagdag pa ni Ace. May punto ang lalaki, ngunit anong magagawa ni Jenna? Napaniwala siya ng pekeng ngiti ni Jen. Ang sabi niya kasi tutulungan niya ko, kaya nagtiwala ako sa kanya, biglang sabi ni Jenna. Ayaw niyang umiyak, pero hindi na niya napigilan. Nagsimula sa pag-agos ang kanyang mga luha. Paano nga ba siya napaniwala ni Jen? Tama, dahil sinabi ng lalaki na gusto siya nito. Sa kagustuhan na makahanap ng taong paprotekta sa kanya ay hindi na siya nakapag-isip ng tama. Talagang ang naging mahina na siya. Sa huli ay tama ang kanyang mama. Mas mabuti na maging malakas dahil wala nang paprotekta sa kanya. Hindi si Kian, hindi si Tyler, lalong hindi ang Jen na yon. Ayoko nang magtiwala. Hindi na ako magtitiwala lalo na sa mga lalaki. Bigla nang nagsabi ng kung ano-ano si Jenna. Pati ang kinikimkim niyang hinanakit kay Kian at kay Tyler ay nasama rin. Kayong mga lalaki, mga sinungaling kayo. Ayoko na sa inyo. Lumakas pa ang pag-iyak niya. Lumapit sa kanya si Ace. Napansin ni Jenna na nakatitig ang lalaki sa kanya, kaya bahagya siyang nahinto sa pag-iyak. Isang bagay rin ang sinabi nito na pumawi sa lahat. Huwag mong lahatin, sabi ni Ace bago siya nito hinalikan sa labi. Nanlaki ang mga mata ni Jenna. Ito kasi ang unang beses na may apat na labi sa kanya. Kasasabi lang niya na hindi na uli siya magtitiwala sa mga lalaki, pero parang tinatraidor siya ng kanyang katawan. Namalaya na lang niya na sinusuklian niya ang halik ni Ace habang nakapikit ang mga mata. Naramdaman iyon ng lalaki kaya mas pinagbuti nito ang paghalik. Patuloy naman iyong tinanggap at sinuklian ni Jenna. Isa iyong matamis at mainit na halik. Pagkatapos noon ay biglang nakararamdam si Jenna ng pagkahilo. Bumagsak siya at nawalan ng malay. May kumakatok ng sobrang lakas kaya binuksan agad ni Morris ang pintuan. Napaawang siya ng labi nang makita si Ace na buhat-buhat ang kanyang ate Jenna. Ace, anong nangyari sa ate ko? Tanong niya agad. Pumasok na si Ace at inilapag ang ate niya sa sofa. Napakapabaya ng ate mo. Muntik na siyang mapahamak dahil sa pagsama niya sa kung sino-sinong lalaki. Talaga, iyan lang ang sasabihin mo. Biglang nagalit si Ace. Dapat mong pagsabihan ang ate mo dahil dinaig niya pa ang babaeng bayaran. Hoy, teka, huwag mo ngang sinasabi yan. Amok agad ni Morris. Wala kang karapatang pagsalitaan ng masama ang ate ko lalo na dahil nandito ka sa pamamahay namin. Teka, paano mo nga pala nalaman kung saan kami nakatira? Hindi nakasagot si Ace. Pero salamat sa pagtulong sa ate ko, sabi na lang niya. Actually, hindi ako nabigla kasi madalas na itong mangyari, dagdag ni Morris. Madalas mangyari, ulit ni Ace. Bahagi ka ng Red Phoenix kaya sa tingin ko madali mo itong maiintindihan. Ang ate ko ay dating gang leader. Gang leader siya. Napasulyap si Ace kay Jenna. Huwag mo na lang alamin ang tungkol doon, sabi ni Morris bago ito kumuha ng basang bimpo pamponad sa ate niya. Gusto kong malaman ang tungkol kay Jenna, habol ni Ace. Sinimulan ni Morris ang pagpupunas. Papalitan ko siya ng damit. Pwede bang tumalikod ka muna? Utos niya kay Ace. Ginawa naman iyon ng lalaki. Hindi naman masyadong mahaba ang kwento ni ate, napilitan na rin magkwento si Morris. Dati siyang gang leader na nagdesisyong iwan ang pagiging gangster, pero dahil sa ginawa niya, napalagpas niya ang 3 bagay. 3 bagay. Si Ace. Tapos na. Pwede ka na ulit humarap. Pagtingin uli ni Ace ay bigla itong natigilan, napatitig kay Jenna na nakasuot na ng puting bestida at nakalugay na ang buhok. Ayos ka lang ba, Ace? Tanong ni Morris. Oo. Sagot nito. Iyong 3 bagay na sinasabi mo, ano iyon? Confirm. Interesado nga siya kay ate, naisip ni Morris. At dahil ito naman ang naghatid sa ate niya sa bahay nila ay sasabihin na niya ang 3 bagay. Iyong tungkol doon, simula ni Morris. Una, napalagpas niya ang oportunidad na maging bahagi sana ng Black Tortoise Gang. Pangalawa, iniwan siya ng boyfriend niya. Pangatlo, hindi na siya ang nakatakda na maging susunod na White Wing. Biglang natahimik si Ace. Ace, noong una tayong magkita,
Ang sinabi mo lang ay gustong sumali ng ate mo sa Black Tortoise. Ang sinasabi ni Ace ay yung time na nilapitan siya ni Morris sa Hanamaki. Para kasing pamilyar ito sa kanya. Kinausap niya ito, pero hindi siya nito pinansin hanggang sabihin niya na kapatid siya ni Jenna. Doon lang siya nito kinausap. Inilibre pa siya ng sushi. Gusto ko lang malaman, bakit iniwan ni Jenna ang pakikipaglaban? Isa pang tanong ni Ace. Ilang beses ko nang tinanong si ate tungkol dyan, pero wala naman siyang sinabi, sagot ni Morris. Kung hindi niya sinabi sa'yo, malamang matindi ang rason. Pero pwede mong itanong yun sa mga dati niyang kasama. Napatungo si Morris. Ang totoo ay tinanong na niya si Borge, pero puro kalokohan lang ang sinasabi nito. Hindi naman niya alam kung nasaan na ang ibang mga kamiyembro ng ate niya. Ang alam lang niya kung nasaan ay sina Kian at Claire, pero inis siya sa dalawa lalo na kay Kian, dahil sinaktan nito ang ate niya. Kung gusto mo, Morris, sasamahan kitang alamin ang rason. Napatingin siya kay Ace. Bakit? May gusto ka ba sa ate ko? Nagtanong na siya ng diretso. Sa halip na sumagot, sumulyap lang si Ace kay Jenna. Okay, sige. Kakausapin ko si Kian, sabi ni Morris. Kian, ulit ni Ace. Dati siyang kasamahan ni ate Jenna. Ako na lang ang kakausap sa kanya. Pwede ka nang umuwi. Nagsalubong ang kilay ni Ace. Pinapaalis mo na ba ako? Hindi naman. Ayaw lang kitang abalahin at idamay pa rito. Hindi naman ito abala, pero sige aalis na ko. Gabi na rin kasi. Pakibigay na lang ito sa ate mo. May iniabot na sobre si Ace. Ano to? Tanong ni Morris pagkakuha niya sa subway. Hinihiram yan ni Jenna. Sabihin mo na lang na kung kulang tawagan niya ko o kaya magkita kami sa Hanamaki. Pagkasabi noon ay umalis na si Ace. Sinilip ni Morris ang sobre kaya nakita niya na pera ang laman noon. Bigla tuloy siyang napatingin sa ate Jenna niya. Bakit kaya ito nang hiram ng pera? May sikat na ng araw nang magising si Jenna kaya bumangon na siya kaagad. Sa hapon pa naman ang duty niya, pero may pasok si Morris kaya kailangan niyang maghanda ng almusal. Morris, tinawag niya ito dahil baka hindi pa ito nagigising. Papasok na siya sa kwarto nito nang mapansin ang kalendaryo na nakasabit sa may dingding. Sabado pala, ibig sabihin ay walang pasok si Morris. Day off din niya. Nagdiretso na lang muna siya sa kusina. Napangiti si Jenna nang makita na may nakatikip ng pagkain sa lamesa. Agad niyang tinanggal ang takip nito. Meatballs, fried rice at avocado salad. May kasama rin itong note. Ate, kain ka ng marami. May pupuntahan lang ako, Morris heart. Umupo na nga si Jenna at sinimulan ang pagkain. Ang sarap talagang magluto ng kapatid niya. Nakakarami na siya ng kain nang bigla siyang matigilan. Bigla niya kasing naalala iyong nangyari kagabi. Napahawak siya sa kanyang noo. Palaisipan pa rin kung paano siya nakauwi, pero malinaw sa kanya na muntik na siyang mapagsamantalahan. Mabuti na lang dahil dumating si Ace. Iniligtas siya nito, ngunit pinagsamantalahan naman ang labi niya. Napahawak siya sa kanyang labi. Hindi siya makapaniwala na sa ganoong paraan niya nakuha ang kanyang first kiss. Tao po. Natigil siya sa pag-iisip nang marinig na may tumatawag. Napakunot siya ng noo dahil hindi naman sila nagkakaroon ng bisita. Tumayo si Jenna para lumabas at buksan ang gate. Pagbukas niya, namilog ang mga mata niya. Tyler, bumungad sa kanya ang Mafia Prince. Kumusta ka na? Bati nito. Paano mo nalaman ang bahay ko at anong ginagawa mo rito? Magkasunod niyang tanong. Pumunta ako sa restaurant, pero ang sabi ni Wendy day off mo ngayon kaya tinanong ko na lang ang address mo. At sinabi ni Wendy, ang dal-dal talaga niya. Naisip ni Jenna, may kailangan ka ba? Tanong na lang niya, sumama ka sa akin. Ha, bilisan mo, magbihis ka na. Huwag kang ang feeling. Hindi na ko sasama sayo. Naiinis na sabi ni Jenna sabay pamewang pa. Hindi ka pa rin ba sasama kung sasabihin ko sayo na bibigyan kita ng rekomendasyon? Ano, seryoso ako. Tutulungan talaga kita para makasali sa Black Tortoise, ulit pa ni Tyler. Ano, ayaw mo ba? Syempre gusto ko. Mabilis na tugon ni Jenna. Kung gayon, bilasan mo na. Magbihis ka na bago pa magbago ang isip ko.
Agad na nga siyang nag-ayos. Samantala, nasa harap si Morris ng pinto ng kondo ni Kian. Magdo-doorbell na siya, pero bigla siyang pinangunahan ng kaba. Hindi niya alam, pero kahit noon pa ay hindi na talaga siya komportable kay Kian, pero narito na siya kaya wala nang atrasan. Huminga muna siya ng malalim. Bumilang ng 3 bago nag-doorbell. Ilang minuto lang ay bumukas na ang pinto. Hay, medyo nanginginig na bati ni Morris. Anong ginagawa mo rito? Sagot agad ni Kian gamit ang mataas na tono. Hindi ako magtatagal, Kian. May gusto lang akong itanong sa'yo tungkol kay ate. Maling tao ang pinuntahan mo. Matagal na kaming walang ugnayan ng ate mo. Alam ko iyon, pero tungkol kasi sa Snake ang itatanong ko. Sa Snake, biglang naningkit ang mga mata ni Kian. Hindi mo man lang ba ako papapasukin? Tanong ni Morris. Marami akong ginagawa, dito mo na lang sabihin. Hay, napabuntong hininga si Morris, kahit kailan talaga pang-asar si Kian. O sige, didiretsuhin na kita, gusto kong malaman kung bakit iniwan ni ate ang Snake. Biglang natahimik si Kian. Kian, hanggang ngayon pala hindi mo pa rin alam. Ha, kaya iniwan ni Jenna ang Snake ay dahil sayo. Ano, napailing si Kian tapos ay pinitik si Morris sa noo. Ereko, napahawak si Morris sa kanyang noo. Kaya iniwan ni Jenna ang grupo namin ay dahil sayo. Ulit ni Kian. Sa kabilang banda, nakasakay si Jenna sa kotse ni Tyler. Wala siyang ideya kung saan siya nito dadalhin, pero tulad ng dati ay nagtiwala lang siya. Pumasok sila sa isang exclusive village, pagkatapos ay sa loob ng isang malaking gate. Bumungad kay Jenna ang mansyon ng mga Techuo. Agad siyang napatingin kay Tyler. Huwag kang mag-alala, wala akong gagawing masama sa'yo, linaw agad ni Tyler. Gaya ng sinabi ko, bibigyan kita ng rekomendasyon. At para masiguro na hindi iyon masasayang, bibigyan din kita ng personal trainer. Personal trainer, ulit ni Jenna. Oo, ipakikilala ko siya sa'yo ngayon. Kung nakarating ka dito sa dulo pahingi naman ng likes at subscribe, kita-kita sa susunod na chapter.